asahan ninyo ay magpe-perform yan ng higit pa sa inyong inaasahan. Magandang buhay mga boss. Pasensya na kayo kung hindi ko natapos yung unang upload natin tungkol sa ating roasting pole dahil nga sa ating trabaho, kaya bigla nating pinutol yung ating pag-upload dahil kailangan natin na i-priority yung ating regular na pinapasukang trabaho. Pero sa ngayon mga boss, sisiguraduhin ko na sa inyo na isi-share ko ang buong detalye ng dimension ng roasting pole na ating ginagamit at lalong-lalo na mga boss yung talagang purpose ng roasting pole na to. Dahil alam nyo naman, sa tindi ng labanan ngayon, napakalaking tulong sa ating pagkapanalo kung ang manok natin ay nakatulog at komportabling nakapagpahinga sa kanyang last 3 days before the fight. Para makasiguro ako ay gumagamit ako ng 3 klase ng roasting pole. Yung una ay mayroong 1/2 inch diameter at mayroong 12 inches na haba. At yung kasunod naman mga boss ay naglalaro sa 3/4 hanggang 1 inch ang diameter. Konti lang naman mga boss ang diferensya niyan, basta kailangan ay maganda yung pagkabilog. Depende na yan kung ano yung available size sa inyong lugar. At yung pinakamalaki na sukat ng roasting pole na aking ginagamit ay yung may 1 inch to 1 1/4 diameter, 12 inches ang haba. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil yung ginagamit nating roasting pole ay hindi po yan pinasadya na pinaturno, kundi yan po ay recycled na handle ng mga kagamitan natin sa ating bahay na normally ay itinatapon na lang pag nasisira at bumibili ng bago. Yung 1/4 size na ginagamit kong roasting pole mga boss ay pinaglumaan lang ng mahabang window wiper. At saka yung isa naman mga boss ay yung may size na 3/4 inch ang diameter ay yung handle lang po yun ng mop mga boss na karaniwang nabibili sa hardware section ng department stores. Yung 1 1/4 diameter naman mga boss ay yung handle yun ng pala. At pag ang gusto nyo naman ay 1 inch eksakto, yung handle naman yun ng kalaykay sa Tagalog, kiraid sa Ilocano, at rake naman sa English. Ewan ko kung anong tawag ninyo boss sa inyong sariling lengguwahe. Pero sure ako na nagets nyo yung aking ibig sabihin. At ito yung base niya. Ang sukat ay 16 centimeter. At ang pinakataas niyan mga boss ay 16 centimeter din. Itong mga sukat na to mga boss ay hindi yan compulsory. Hindi yan standard size. Yan ay naaayon sa aking pangangailangan. Pwede po kayong gumamit more or less sa ginagamit kong sukat. Depende sa kung ano ang materialis na available at applicable sa inyong pangangailangan. Nakasanayan ko na mga boss na lihain yung aking roasting pole, mapakahoy man siya or mapa-plastic material. Para sure ako na magkaroon siya ng horizontal texture para mas fix ang grip ng ating manok pag tuntong niya sa kanyang roasting pole habang natutulog. Huwag nyo rin kalimutan mga boss na i-fix yung inyong roasting pole, yung base niya, para iwas tumba, iwas lihis, at iwas uga. Hindi umuuga pag natutulog na yung ating manok. Ang ganitong size ng base ng roasting pole mga boss ay normally ginagamit ko sa kulungan ng ating mga manok, kung saan doon natin sila inilalagay pagkatapos ng kanilang training, sparring, pag masama yung panahon, doon natin sila isinisilong. Minsan, magdamag or maghapon siya dyan. At karaniwan, pupwesto siya dyan sa gitna ng roasting pole. Kaya pag tumai siya, tamang-tama dito, papatak sa ibaba ng kulungan. Hindi yan sasabit mismo sa base ng kanyang
roosting pole. Nang sa ganon, yung ammonia na nagmumula mismo sa ipot niya ay hindi niya malanghap. Yan po talaga ang purpose ng base ng roosting pole na yan. Kaya medyo maliit. Ito naman ang roosting pole na aking ginagamit magmula 3 days before the fight hanggang sa mga oras na pinupointing ko siya bago mismo yung kanyang laban. Tama kayo mga boss. Yan mismo yung roosting pole na aking ginagamit na kasakasama ng folding cage hanggang doon sa sabungan. Kung mapapansin nyo mga boss, yung kanyang base ay mas malapad ng dihamak kaysa dun sa una nating ginagamit dun sa ating keeping pen. At syempre, kailangan talaga mga boss na makinis yan at nakalubog yung ulo ng screw or pako para iwas gasgas or disgrasya yung paa ng ating panlaban. Bukod dun sa malapad yung kanyang base, yung haba ng roosting pole mismo at yung height, lahat ng dimension ay parehas na doon sa dati nating ginagamit. At syempre mga boss, dala din yan ng ating pangangailangan. Ang purpose ng roosting pole na yan, bakit mas malapad yung kanyang base mga boss, ay syempre para hindi na natin siya kailangang ilak ng screw doon sa ating folding cage pagdating sa sabungan. Pero ang pinaka main purpose talaga ng base na yan kaya malapad ay para masalo niya lahat yung ipot na ilalabas ng ating panlaban mula 3 days before the fight. Dahil gusto kong makita mismo yung kanilang ipot para ma-monitor ko kung nasa tamang moisture yung pangangatawan ng aking panlaban. Pagkagising ko sa umaga mga boss at nakita ko na nakatumpok lang sa isang lugar yung ipot ng aking manok habang natutulog siya sa buong magdamag, ay ina-assume ko na masarap yung kanyang tulog at hindi siya palipat-lipat ng lugar. Pero kung ang ipot niya mga boss ay sabog-sabog at kalat-kalat, ang ibig sabihin nun mga boss na yung inyong manok ay hindi nakatulog ng maayos, hindi siya komportable, maaring masakit yung kanyang tiyan or maaring masyadong basa yung kanyang pangangatawan. Kaya magkakaroon pa kayo ng pagkakataon na itama or i-troubleshoot yung inyong panlaban bago nyo bitawan sa ruweda. Kahit saan pumwesto mga boss, yung ating manok ay walang lusot na masasalo pa rin ng base yung kanyang ipot. At ora mismo, kailangan nalinisin nyo kaagad yung inyong roosting pole para hindi mag-build up ng ammonia sa loob ng keeping pen. Pagdating ng 1 day before the fight mga boss, at sabog-sabog pa rin or malayo pa rin yung pinapatakan ng ipot ng inyong panlaban, nire-recommenda ko na mag-change cock na lang kayo or wag nang ituloy ang inyong laban. Dahil sinisigurado ko sa inyo mga boss, ang manok na kalat-kalat ang ipot sa buong magdamag ay hindi yon nakapagpahinga, wala sa kondisyon at hindi siya komportable sa kanyang kalagayan. Ang isa pang maaaring dahilan mga boss ay baka naman habang natutulog yung inyong panlaban ay pinapapak siya ng lamok or niknik sa kanyang kulungan. Kaya napakahalaga mga boss ang maayos na roosting pole sa last 3 days before the fight ng inyong panlaban para mamonitor ninyo ng husto ang body moisture ng inyong manok at kung nakatulog ba siya at nakapagpahinga ng maayos sa buong magdamag. Dahil ang manok mga boss na komportable, nakapagpahinga ng maayos,
may tamang moisture sa kanyang pangangatawan, asahan ninyo na pagdating sa labanan sa ibabaw ng ruweda ay magpe-perform yan ng higit pa sa inyong inaasahan. Super sa liksi, super sa lakas, super sa talino, at kayang-kaya niyang tapusin ang laban sa pinaka mabilis na pamamaraan.